ng mga old songs, old hymns sa buong mundo. Kung makikita po ninyo, kaya lang hindi nyo nakikita yung mga komento, hindi po nyo nakikita. Papadala po ako ng mga old songs, old hymns. So marami pong mga mananampalataya na nagme-message. Puro Christian po yan. Kaya lang puro mga banyaga. Kung saan po sila galing. Purihin po ang Panginoon. Okay lang sa inyo? Purihin po ang Panginoon. Malimit po yan. Nakapost sa Facebook yung mga taong mga mayayaman, pinakamayayaman sa Pilipinas. Nakikita nyo yan? Isa na, si Villar. Diba? Mga bilyonaryo yan. Isa na dyan, si Gokongwei. Yan. Lance Gokongwei. Sino pa? Si Ayala. Yan. Nakapaskil yung kanilang mga yaman. Yung may-ari ng Fortune Tobacco, Lucio Tan. Diyan yan. May-ari yan ng Fortune Tobacco at saka Philippine Airline. Mga mayayaman yan. Marami pa. Pero yung mga yan, hanggang libingan lang. Okay? Kaya yung malimit ko pong sabihin, sabi ko, there is no life beyond the grave, but there is life beneath the grave. Wala pong buhay na masusumpungan pagkatapos ng libingan. Yan. Ang buhay masusumpungan habang hindi ka pa dumarating sa libingan. Kukuha nyo? Parang ang hirap. Hindi nyo makuha, Pag wala kang Kristo sa puso mo, pag dumating ang kamatayan, wala na. Wala ka ng buhay sa susunod. Wala na. Pero kapag ka may Kristo ka, pagkatapos ng kamatayan, nandun ang pakinabang. Kukuha nyo? Kahit anong pag-iimpok mo dito, kung wala kang Kristo, hanggang libingan lang yan. Wala na. Makikita nyo, kailan yun, pinanonood namin yung Ruhas? Ruhas. Yung nakakuha ng treasure ng Yamashita na mayroong Buddha. Pagtapos, sinugod siya ng mga sundalo, panahon ni Marcos, kinuha lahat yun. Nagpagawa rin si Marcos ng Buddha rin, pero hindi na yun. Kunyari, binalik, pero hindi na yun. Panginoon, Rogelio Rojas. Yun. So, tuni-tunilada yan. Hanggang ngayon, nakabangko po yan. Tuni-tunilada, yung bara-barang ginto. Okay. Now, ano man ang yaman mo na dito, pag wala ka, hanggang dito lang yan. Hanggang ano lang.
Sa susunod, iba na yung yaman na mapapasayo kung mayroon kang kaugnayan sa Panginoon. Na ba? Okay? So, ang pamagat po ng natin, tema, investing for eternity. Pag-iimpok para sa walang hanggan. Ayan. Na po? Diyan po yan. Eternity. Ang teksto natin, familiar masyado yan. No? Filipos 1:20 hanggang 21. Basahin po natin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Na po? Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. See? At ang kamatayan ay pakinabang. Yan po. So, okay. Tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal, purihin ka, Panginoon. Narito na po kami sa yugto na kung saan pagsasalo-saluhan ang katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, pangunahan kami ng banal na Espiritu at buksan ang aming mga kaunawaan upang makita po namin, Panginoon, ang bahagi, O Diyos, ng katotohanan na iyo pong nais, Panginoon, itanim sa aming mga buhay. Salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Pangkaraniwan na po, yung talata pong ito, familiar masyado. Hindi po ba? Familiar. Napakaikli kasi. Pero ang higit na po rito, yung katotohanan kung ano ang mayroon ng talata pong ito. Na po, kalimitan yan, ginagamit sa patay. Di ba? At maging mananampalataya at hindi mananampalataya, ginagamit yan. Nung anyayahan ako sa Tagum, nakita ko baliktad pagkakalagay. Hindi nila alam kasi hindi naman mananampalataya. Baliktad ang pagkakalagay. For me to live is Christ and to die is gain. Parang hindi ko nakalimutan ko paano pagkakalagay nila. Na ba? Yan. Kaya pagkaraniwan na rin po, pag tinanong natin yung tao, kung sino ang gustong pumunta sa langit, ang bibilis niyan. Naalala ko nung pumunta ako sa Maynila, nilalakad ako sa Mimarupa, DNR. Na po, kasama ko si Pastor John. Then, first day yon, pagdating ko ng Manila. Tapos, kinabukasan pa kami pupunta ng Laguna. Pagkatapos na lalakarin namin. Sabi niya, Tay, sa susunod na gabi, merong gawain doon sa Laguna. Sabi niya ganyan. Tapos, ang gawain diyan, sabi niya, Tay, ano yan? Marami diyan. Kung pwede, sabi niya, maghanda kayo. Hindi nila alam na andito kayo. Maghanda lang kayo. Parang surprise daw. Ano? Sa mga kapatiran doon. Now, pagdating ko doon, yung pala, gano'n ang nila. Weekly ang ginagawa nila. Parang tayo dito, nagkakainan pagkatapos ng gawain. Gano'n yon. Talagang sila, all out sila sa bahagi ng gawain. Nagtanong ako, may pastura rin doon. Tanong na, sinong gustong pupunta sa langit? Taas sila kamay, pati yung pastura. Matandang dalaga yun. Tapos, sabi ko, sinong gustong mauna? Biglang kambyo. Yung taas nilang ganyan, gusto nila pumunta sa langit, pero walang mauna. Kagad-agad, hinugot yung kami na ganyan. Natawa ako. Nauna pa yung pastura na nagugot ng ganyan. Kaya nga nabigla rin ako, sa bagay. Si pastura kasi, dalaga pa, hindi pa nakapag-asawa. Kaya parang nagulat ako noon, nabanggit ko. No, dapat hindi ko binanggit. No? Okay. Ganon ang tao. Na po.
Now, bakit may mga bagay na ayaw ng tao sa langit? Di ba? Kasi katulad ng awit, may awit yan eh. In heaven there is no beer. Di ba? That's why we drink it here. Sa langit na wala ng beer. Sa langit na wala ng drugs. Sa langit wala ng sigarilyo. Sa langit wala ng alak. Sa langit wala ng sugal. Sa langit wala ng lahat ng bagay. See? Ayaw nila doon. Kaya hindi sila hindi sila fit. Akma. Sa bahagi pagdating sa tinatawag na langit. Now, una, pagnanais. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Hindi, verse 20. Ang aking pinakananais, ay wag akong magkulang. Yun po, yung ating desire, yung ating pinakananais. Bawat isa may pagnanais yan eh. Ano ba ang ating pagnanais? Sa birthday lang, dito, every first week of the month, mayroon tayong blue candle na tinatawag natin blowing of candles. Nasanay na tayo na bago mo ihipa ng kandila, mayroong wish. Di ba? Nagwi-wish ka. Naalala nyo, sabi ko, ang laki natutulong din ng Facebook. Yung dalaga, karap niya yung kanyang birthday cake. Kung ano yung kanyang edad, tinulusan din ang lahat ng kandila. Mga ganyan pagkatapos, nakapaikot yung kanyang pamilya, katabi niya yung kanyang ina, nakita niya yan sa Facebook. Pagkatapos nung inihipan niya, tapos niya mag-wish, inihipan niya lahat. Ang dami. Yung kanyang Excel ng hininga. Pagbuga niyang ganyan lahat, nailabas niya. Ngayon, kung bakit ang ina, gano'n ang biro. Sinubsub siya sa cake. Yung subsub na yun, hindi na siya gumanyan. Natakpan na siya, nasuffocate na siya. Wala na siyang hangin sa katawan kasi binuga na niya lahat. So, marami ang nagtaka, maraming haka-haka, bakit namatay? Wala nang hangin sa katawan eh. Pagkatapos niya mag-wish, pagkatapos sinubsub sa kagad. Wala na, yung subsub na yun, hindi na siya nakadikit na siya doon sa cake, nakasubasub na siya. Hindi na siya lumutang. Puno na siguro, siyempre, yung bunganga, puno na yung ilong. Now, pagnanais, kaya malimit, makikita po natin, may mga lugar dyan na tinatawag nating wishing. Ayan sa Lunita Park. Meron dyan yung mga balon. Hulugan mo ng coins, pagkatapos tatayo ka lang doon para ka nagpe-pray. Nagwi-wish ka. Ayan. Meron pa, maraming iba. Pag tinignan mo ganyan, ang daming balon, pero maraming coins sa loob. Pero yan, makikita mo, pagdating doon, may pintuan na bakal. Napapasok din, yung talagang nangangalaga. Pakinabang nila yun. Ganon. Wishing well, ang tawag po nila dyan. Pero ang lahat ng yan, paglalayo sa pagkilala sa Diyos. Di ba? Kasi pag lumapit ka dyan, humihiling ka. Humihiling ka doon mismo sa wishing hill, napakala mo mayroong power. See? Hindi sa Diyos talaga na dapat na siyang sanggunian po natin. Maging ang mga bata, malimit yan. Paglaki mo, anong gusto mong maging? Di ba? Maging pulis. Bakit ka gusto mong maging pulis? Hulihin ko yung mga kriminal. Hulihin, di ba? Ganyan sila. Gusto kong maging teacher. Kasi dito sa baryo namin, wala kaming gano'n. So, gusto ko maturuan sila. Ganyan. Mga bata, mayroon na po silang wish.
ano po, sa mga bahagi ng kanilang gustong maging sa pagdating ng araw. Marami po ang pagnanais ng tao, masayang buhay, maging mayaman, matatag na hanap buhay, gumaling sa malaunang karamdaman, na po, magkaroon ng anak. Dito sa atin, marami pa dito mga nagsasama. No? Tagal na nagsasama, hindi nagkakaroon ng anak. Na po? Okay. Makaahon sa kahirapan. Yan, mga isa-isa po yan, na mga bahagi. Ang sabi ng Psalms chapter 90, verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. See? Yun ang takbo ng buhay. Yun ang katotohanan ng buhay. Na po, ipinakikita po ng Biblia ang tunay na mukha ng buhay ng tao. Mayroong pasimula at mayroong katapusan. Sabi nga ni Rico Puno, ano ba yun? Ang buhay tila parang isang awit lamang, di ba? May simula at mayroong katapusan. Kaya kapag tinanong mo ang tao kung anong kahulugan ng buhay, no? May kanya-kanya sila kung anong kahulugan ng buhay. Diba? Ang iba, sabi niya, parang damo. No? Ang iba, parang alamang. Pag tumalon, patay niya. Ganun ba yung alamang? Hindi tumatagal. Ang iba, sabi nila, parang gulong. No? Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim. Pero sabi niya, kami lagi na lang sa ilalim. Wala nang ibabaw. Na po, ganyan yung buhay. So, ano man, kaya sa marami, ang buhay ay puro pagsasamantala. Ngayon, nauso ngayon eh. Pag sinabing, pag senior ka na, relax ka na lang. Para hindi ka na may stress. Gamitin mo na yung natitirang buhay mo sa bahagi ng pagsasaya. Ganon. Yun ang mga lumalabas po ngayon ng mga panahon po natin. Bagamat may mga taong kanila na po yung lahat ng panahon, lahat ng araw, lahat na po. Halos, pati pagtulog na po. Halos wala ng oras. Pero lagi pa rin kinukulang. Di ba? Lagi pa rin kinukulang sa bahagi ng kanila mga nagkukumahog na parang lagi pa rin kapos sa kabila na sa kanila na ang lahat. May mga tao pong ganon. Ang sabi ng Psalms chapter 73, talatang 12, ang mga masamay, ito ang kapara, di na kinukulang ay naghahanap pa. See? Naturalisa po yun ng tao. Ano ba? Di na kinukulang, naghahanap pa. Wala pong katapusang pag-aangad. Wala pong pagkakontento. Marami po yan, yung walang pagkakontento. Ano po? Lalo pa pag umasa ka lang sa kalakasan mo, no? Hindi talaga sa Diyos. Maramdaman mo talaga. Andiyan na sa iyo lahat, pero parang kulang. Meron nga akong inano noon pinost. Sabi ko, ang lawak-lawak na ng ilang hektarya na, daang hektarya na ng lupa. Pero ilan lang mga taniman mo, tapos ilan lang, isang gatang lang, kalating gatang lang makakain mo. Ang lawak-lawak, pagkalakalaki ng mensyon mo, pagkatapos kaprasong kwarto rin lang, matutulugan mo. Di ba? Hindi mo masasakop lahat yun. Hindi. Di ba? Yun. So, now, makikita po natin, sa Biblia, mayroon po diyang ilan, lalo sa aklat ni Lucas. Sunod-sunod po yan sa aklat ni Lucas. Na po? Sa Luke chapter 12, verse 13 to 21, hindi na po natin babasahin po yan lahat. Ano po?
Andyan po yan. Ayan. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman, ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sabi niya sa sarili, pansinin niyo nakapokus siya sa sarili. Ano ang gagawin ko? Ngayon, wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Okay? Alam ko na paggigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian, warehouse. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang at kumain, uminom at magpakasaya. Nakapokus lahat. Akin, ko, sarili, ng lahat ng yan. Kaya makikita nyo, may mga taong ganito po, na lahat-lahat nauwi lang sa kanilang sarili. Ano po? Lahat, wala pong naisip na mayroong Diyos. Hindi naisip yung kamatayan. Ano po? Then, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? See? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. See? Mapalad tayo. No? Mapalad tayo. Sa kabila ng agtung-agtung lang yung buhay natin. Ano po? Andun bahagi ng pagpapala ng Diyos. Isang bahagi kasi may Diyos tayong inaasahan. May Diyos tayong nag-iingat. Ano po? Sa Lucas 18 hanggang 25, ayan. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, malaking tao, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Okay? Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong yan ay tinupad ko mula pa sa pagkabata. See? Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. See? Nakita po natin, mayaman, may katungkulan na po sa bansa. Marami pong ganito. Nung sabihin niya, bay relihiyoso siya, nagagampanan niya lahat yung mga bagay ng pinag-uutos ng relihiyon. Nagampanan ko na yan sa pulpas, sa pagkabata. Sinunod ko na yan. Lahat. Nagawa niya. Imagine, may 10 utos. Sabihin na natin, nasunod niya. See? Pero hindi siya lumusot sa isang bagay. Ano yon? Yung kanyang Diyos. Meron po siyang Diyos, higit sa Diyos, yung kanyang kayamanan. Gusto niya magmana ng langit, pero hindi niya mapakawalan yung kanyang pangunahing Diyos, yung kanyang kayamanan. Nandun siya sa kanyang kayamanan. Kaya yung sabihin ng Panginoon, nakita ng Panginoon, nalungkot yung taong ito, sapagkat tunay siyang mayaman ang sabi ng Biblia. Ano?
Nalungkot ang kanyang puso. Kaya sabi ng Panginoon, mabuti pa yung kamilyo. Madaling makapasok sa butas ng karayom kaysa sa mayamang katulad nito. Na po. Ganun po. Makita po natin yung bahagi ng buhay na mga taong makita natin walang Kristo. Na po. Gusto niya magkaroon ng isang putok, mapakanya ang kanyang entrance. Sabi niya, mabuting guro. See? Tingin niya kasi sa kanyang sarili, mabuti siya. Kaya ganun ang kanyang bungad. Mabuting guro. Kaya sinagot siya ng Panginoon, walang mabuti, maliban ang Diyos. See? Yun ang ano nun. Now, sa Luke chapter 16, verse 19, mahaba to. Ayan. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad ng matampunan man lamang na mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na sausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at pasayin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ganda lang tayo. Okay? Andun ang bahagi ng buhay ng mayaman. Araw-araw, luxurious ang kanyang pamumuhay. Na po? Hindi katulad po ngayon, meron na tayong mga damit na nabibiling mumurahin. Nung panahon yun, kilala mo yung taong mayaman dahil sa oras, sa klase ng kanilang pananamit sa katawan. Yung mga bagay na kanilang binabalot sa katawan, makikilala mo yung mamahalin na bahagi ng mga pananamit. No? So, makita natin na yung buhay niya, ginugol niya sa lahat ng bagay na para lamang sa sarili. Dumating ang oras ng kamatayan, andun siya sa isang lugar. Ang sabi niya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Suguin niyo si Lazaro na sausaw ang kanyang. Anong ibig sabihin po rito? Meron pong paruruunan. Ang tao na kapag wala ng panahon para sa Diyos, na po, para lang sa kanyang sarili, meron pong paglalagyan. Na po? Now, dyan din po. Ano pa ang susunod dyan? Sa Genesis, chapter 19, ito. Sa Genesis chapter 19, verse 17, ito yung panahon na ginunaw na ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. Okay, tingnan natin. Pagkatapos siya sa mga anghel ang nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Sabi ng anghel kay Lot. No? Pagkatapos isa sa mga anghel ay nagsabi, okay? Ito na. Pagkatapos siya sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon. Ayan na. O hinto sa libis, magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. See? Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Nadadaanan natin yan? Ha? See? Ginunaw ang Sodom at Gomorrah dahil matindi na ang kasalanan na nagaganap. Ito na po yung nagaganap sa atin ngayon. Ganyan na yan.
Yung lahat ng mga bagay na kaganapan na nagaganap po ngayon, yun din ang larawan ng Sodom and Gomorrah. Pinaula ng Diyos ng nagbabagang asopre. Ano po? Ang sabi ng anghel, iligtas nyo pati yung mapapangasawa ng mga anak nyo. Pero ayaw maniwala. So, wala sila magawa. Kaya minadali na lang, binatak sila ng anghel para magsialis. Pero isang kabilin-bilin, huwag kayong lilingon. Tumakbo lang kayo ng tumakbo, huwag kayong lilingon. Yun ang kalimitan, ganyan po yung ano natin. Yung panghihinayang, mga investment natin. Nung nandun na, maaaring naririnig na niya lahat, yung mga bahagi ng pagsabog, lahat ng mga bahagi na natutupok na, ano po, hindi niya ma-control ang kanyang sarili, na hindi ilingon doon sa kanyang mga bagay na in-invest. No? Ano ang tawag? Inimpok. Ano po? Sa bahagi na kanyang, baka mamaya tinitingnan niya yung lugar ng kanyang kwarto, mayroon na siya mga jewelry doon o kung ano mga naipon doon. Ano po? Kaya babala, huwag kayong lilingon, ay lumingon yung kanyang asawa. Hinahanap ko yung pangalan ng asawa niyan, wala akong makita sa Biblia. Ano po? Naging asin. Ano po? Yun. So makita po natin yung bahagi ng buhay na tinakasan. Ito po yung sanglibutan po ngayon na kinalargyan po natin. Alam po niyo kung ano po ron? Talamak na po yung mga bakla. Talamak na yung mga tomboy. Yung mga lalaki ayaw nang makipagtalik sa kapwa, sa opposite sex. Yan. Mas gusto nila yung lalaki rin. Yan po yung sa panahon natin ngayon. Kaya nga sabi ko, itong HIV na yan, nagmamask na naman ngayon. Yung HIV na yan, sabi ko, ang karamihan dyan, bakla. Nagmumula sa bakla. Sabi ko, ganyan. Ha? Uso na naman ngayon. Mga lalaki nagpapa-opera para maging ganap. Ang gaganda ng mga, ano ngayon, ang gaganda ng mga bayot, bading. Hindi mo mahalata talaga. Mayroon pa dyan, yung nanalo sa Itbulaga. Pagkaganda-ganda. Kala mo si ano po? Pag tinignan mo siya, babae talo pang isang babae. Ano po? Pero operado po yan. Yung mga ganyan, walang kaligtasan. Okay? Kaya nga sinunog ng Diyos. Matindi ang galit niya. Okay? Now, ano pa? Meron pang isa. Genesis chapter 25. Ayan. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Kambal po niya yan. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Okay? Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Yan. Payag na ako, sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Okay? Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at imiligay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Di ba? Minsan sinasabi natin, ano ba yung karapatan natin bilang isang Kristiyano? Born again ka na. Pinanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Hindi ka na nasasakop ng kapangyarihan ng laman. Bagamat andito ka pa, pero tandaan natin, mayroon ka ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. Templo ka na ng Diyos, tahanan ka na ng banal na Espiritu na nasa iyo. Ano po? Na nararapat ipamuhay natin yung mga bagay na makalangit sa buhay na ito. Ano po?
Pero siya, mas inibig niya yung mga bagay na pang-pisikal. See? Sabi ko nga, naunang nagluto si Jacob ng pork and beans. Pulang beans. No? Maganda siguro, masarap ang amoy. No? Kaya lalo kamamatay ni Esau. Kaya hindi ako magtataka kung bakit hanggang sa panahon natin, ang inaalala niya kanyang bituka na malagyan. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, yung mga tinuhog yan ng anong tawag nun? Yung nakaganyan-ganyan. Yun, Esau. Binangon sa kanya. Dahil hanggang doon lang siya sa kanyang Esau. Esau. Ano ba? Nasaan na ba tayo? Yan. Kaya may mga Kristiyano po na minsan, makatagpo po tayo na ang buhay nila, hati-hati. No? Pwede dito, pwede po dito, pwede dito, pwede dito. Kaya minsan, hindi mo may turo. Yan ang problema doon. No? Yung buhay po nila. Sabi ni Apostol Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Yan po. Okay? Bawat isa po sa atin. Nung sandaling magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon Kristo, pumasok po tayo sa bahagi ng kalipunan ng organisasyong espiritual. Ano po? Bahagi ng katawan ni Kristo. At bilang bahagi ng isang katawan, bawat isa mayroon pong natatanging responsibilidad sa bahagi ng ating kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Membro na po tayo ng tinatawag na katawan ni Kristo. Na ano mga bahagi ng ating mga kaloob, dapat po natin gampanan sa ikalululahati ng ulo. Kaya nga sabi dyan ng Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan. Ang tinutukoy na iglesia dito, hindi yung building na inaangkin ng iglesia. Ang iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya. See? Kaya nga bawat isa mayroong kaloob. Yung kaloob ng bawat isa, hindi ko kaloob. Kaloob ko, hindi rin yung kaloob. No? May kanya-kanya tayo. Pero pag pinagsama-sama mo, lahat ito katawan ni Kristo. Spiritually. Yan ang dyan. Ano po? Mayroon po tayong kanya-kanya. So, ano mga bahagi ng katawan? Ay mata. Di ba? Nakakita kayo ng mata, ang isa diretso. Pero yung isa sulimpat. Pagka ganon, yung isa nagsasabi ng totoo. Pero yung isa, huwag mong asahan. Pag tumingin ganyan, nasabi ng isa lang, may darating tayong bisita, isa. Hindi, dalawa yan. Sa kanya, dalawang tingin. Mahirap pagka gano'n ang katawan ni Kristo, hindi nagkakasundo. Di ba? Kaya pagka marami kang tingin, hindi diretso ang tingin mo kay Kristo. Ano po? Now, alam ba ninyo na yung mga kamay po natin, hindi man magsalita yung ating mga bibig, pero pwedeng magsalita yan? Ha? Nakasakay ako ng bus galing ng Muñoz, na po, papunta Monumento. Mayroon din sumabay na dalawang dalaga. Abay, kagaganda nila. Ang gaganda talaga. Tinitignan mo sa kamay, ang gaganda ng mga hindi pangkaraniwan. Ito mga to. Tapos sa bihis, naiiba sila. No? Pero pag-upo po nila, nag-uusap na sila. Kamay. Anong tawag dito? Sign language.
language, sign language, ano? Ayan, nag-usap sila. Kaya tingin sa kanila lahat ng mga pasahero, center of attraction sila. Sila ang tinitingnan, no? Kasi kagaganda sila, no? Hindi sila dapat busang sinasakyan, eh. Nag-usap sila, ganyan. Tapos magtatawanan, ganyan. Sila lang nakakaintindi ng pag-uusap nila. Kaya sa kami, ako, tinitingnan ko ganyan, sabi ko, kawawa rin ito mga, ang gaganda pa naman, abnormal. Akala ko, hindi marunong magsalita. Kasi ang karamihan gumagamit niyan, mga pipi. No? Hindi nakakapagsalita. Kaya nag-usap sila sa ganyan. Ayan. Pero nung lumapit yung konduktor, no? Pagkatapos, magbukas yung isa ng bag niya, ang sabi niya, ako na lang, marami akong barya dito. Abay, hindi pala mga pipi. Biro kung mag-uusap sila lang nakakaintindihan. Eh, nung lumapit yung konduktor, ayun, nagsalita na. Ako na lang, marami akong barya. Ayan. Sa makatwid, hindi sila abnormal. Mas sila ahead. Nakakaintindi sila ng mga bahagi ng. Kaya isa na yan. Dito sa atin, mayroong ganyan. Laging sign language, eh. Kilala nyo yan? Pagka kinausap mo yan, nakaganyan ka agad. Ibig sabihin, walang hindi sa kanya. Di ba? Walang hindi sa kanya. Approve. Ganyan yan, eh. Ayan, oh. Di ba? Sa inyo may kahulugan yan, di ba? Oh, anong ibig sabihin to? Puso. Puso. Hindi pag-ibig. Ayan. Kahit na nag-iisa ako, malimit na ganyan. Kahit na nag-iisa ako. Oh. Kahit yung nakahiga na ako, kaya pa rin ako. See? Sign yun. Sign language. Lalo na pag kami yun. Ayan. Di ba? Oh. Ano? Kuha mo. May kahulugan yan. Oh. Di ba? Oh. Di ba? Wala ka. Lahat ng yan. Di ba? Kamay lang. Lahat. Pag may inisip, di ba? Naiintindihan. Di ba? Kaya makikita mo yung karamihan nakaupo dyan. Kapikit yan, natutulog, pero ganyan. Pero alam mo na kung anong kailangan. Hindi nagsasalita. Ganyan ang tao. Mayroon po sila mga signs. Di ba? Yan, makita mo. Yan. See? Merong comfort. Puro kamay yan ang gumagalaw. Lahat ng yan may pakinabang. Di ba? Okay? Ano ba? So, bawat isa may kanya-kanyang kaloob. At bawat kaloob, mayroon ka pong responsibilidad bilang bahagi ng katawan. Sa ikalulahati ng ating Panginoon. No? Ang problema, kung ang kaloob mo, wala na. Hindi mo Kaya kapag hindi kumikilos, no? Dito, marami tayong kaloob. Pero kung ilan lang kumikilos, nakakita na kayo yung taong na-stroke. Ha? Wala yun. Hindi na wala na. Mata na lang. See? Ano pang nun?
Wala. Pati laway nun, pupunasan mo na lang. Walang pakinabang. Anong may bibigay na luwalhati kung ikaw, katawan ni Kristo, na gano'n ang sistema na lang? Hindi ba? Paralisado. Ikalawa, ang sabi diyan, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon. See? Stable. Walang nababago. Kung ano yung pasimula niya, ganun pa rin siya hanggang sa matapos. No? Marami dyan. No? May mga pumupunta pa sa bahay. Verse 2. Yan. Iiyak-iyak pa yan sila. Umiiyak pa yan. Uy, nung una, abay, sipag-sipag na naman. Nung bandang huli, hinahanap mo na. Wala. Nung primero, abay, puro kung sa sasakyan, puro yan primera, kahit paakyat yan, malakas. Pero nung bandang huli, kalagitnaan pa lang, puro na atras. Paatras na. Hinahanap mo na, wala na. Maraming Kristiyano po na ganito ang sistema. Magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon. Hindi po ningas-kugon. Permanente, hindi pa bago-bago. Ano po? Hindi patay-sindi. Kung ano po yung lakas sa una, yun din po magiging lakas hanggang sa huli. Ano po? Alam po nyo, lakas-lakas. Iwan ko kung may uso pa ngayon. Yung nandiligaw, bago makakyat, gagamit mo na ng pampalakas ng loob. Di ba? Wala na sa atin yun. Alam mo yun? Gumagamit ang pampalakas ng loob? Hindi. Okay. Pampalakas ng loob. May mga tao ang kalakasan nagmumula sa bread. Kaya kapag mahina ang bread, wala ang bread, mahina ang loob. Di ba? Wala sa kondisyon. Di ba? Matamlay. Na po? Kaya sabi ng Panginoon, hindi lang sa bread ka nabubuhay. No? Kundi sa bahagi ng salita ng Diyos. Now, ang iba, to take. Okay. Lakas ng loob sa lahat ng panahon. Maging ito man ay panahon ng pag-uusig, panahon ng tagtuyot, taglagas, kahirapan, panahon sa tambak na problema, panahon ng kawalang pinagkakakitaan, panahon ng mabibigat ang karamdaman, panahon ng pagbagsak ng lahat ng kabuhayan. Marami po yan. Bumagsak yung mga kabuhayan itong panahon ng pandemya. Ano po? Dahil bumagsak na kabuhayan. Diba? Ang sabi ng Pilipos 4:2 hanggang 13, alam kong paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pansinin nyo. Kung tayo lang, lagi tayong tapos. No? Kahit anong gawin natin. Magagawa lang po natin ang lahat dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Ano po? Yan sa verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano po? Yan. Ang sekreto ng ating kalakasan, si Kristo. Ano po? Mayroon po dyan
kalakasan nila sa red horse. Nakita niyo yung red horse, patalastas, halos bumabaluktot ang katawan. Ngayon, pag tinamaan, pag tumama sa pader, wasak yung pader. Oh, lakas na ano yun, lakas ng red horse. Yeah. May Red Bull, may Cobra, may Sting. Alam niyo yung Sting? Yung kaya buhatin yung bus. Sobrang lakas. Yan. Pero dito, sabi niya, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Ito po ang pinakamasarap sa buhay ng isang Kristiyano. Ano man ang datnin mo sa buhay na ito, ano man maranasan mo, ang lahat ng yan magbigay ng karangal sa ating Panginoon Kristo. Ano po? Kaya may mga tao pong pagka nagsabi, kung si kabubuhay, sama-sama tayo. Pero pag sa kamatayan, mag-isa ka na lang. Di ba? Ganon. Di ba kasing takbo, no? May mga tao labis po na nagpapakahirap para lamang sa kanilang mga sarili. Okay? Ang iba, gumagastos ng malaki para si kararangal ng kanilang mga sarili. Ang iba, dumarating doon sa tinatawag na sukdulan. Pumapatay para lang makamta nila yung kanilang ninanais. Yan po. Okay. Bagamat sa isang Kristiyano, hinihimok po tayo, sabi ng Biblia, na iaalay natin ang ating sarili. Ano yun? I beseech you therefore, brethren, that you present your body, yung katawan, a living sacrifice, buhay na hain, no? Banal, kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ang hinihingi po sa atin. Ano po? Isang buhay na sakripisyo, hiwalay sa kagandahan ng sanglibutan pong ito. Ano po? Ang sabi ng huling talata, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ito po yan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sa talatang 23 diyan, sabi niya, kung ako makakagawa ng mabuti dito sa lupa, yan, hindi ko alam kung alin ang pipiliin ko. Pero kung akong papipiliin, mas gusto kong mawala sa katawang ito para makapiling si Kristo. Yun po yung pakinabang doon una. No? Yung pagkawala po natin dito, absent sa body, present sa Diyos. Tandaan natin mga minamahal. Hindi lahat makakatagpo po niyan. Sabi ko nga, darating ang araw, paano pagdating ng araw, akyat ka, tapos minsan ang Panginoon sasalubong sa iyo doon, sa pintuang ganyan, bago ka makapasok, tatanungin ka personal, bakit kita papapasukin? See? Ano yung sasagot natin? Bakit kita papapasukin? Panginoon, kasi ako, mabait akong tao. Panginoon, kasi ako, mapagkawang gawa. Di ba? Panginoon, kasi ako, relihiyoso akong tao. Panginoon, kasi ako, ang dami kong membership sa bawat relihiyon. Tandaan natin mga minamahal. Wala pong anumang relihiyon na kinikilala sa langit. Ha? Wala. Wala pong relihiyon na pwedeng gamitin password para makapasok ang isang tao pagdating sa langit. Pakinabang. Sabi ko nga, ulitin ko, para sa pakinabangan ng ilan. Nanaginip ako na ako'y namatay. Panaginip.
Ilustrasyon lang yan. Pagdating ko roon sa langit, sabi ng Panginoon sa akin, Pastor Vic, welcome. Sabi ko sa kanya, Panginoon, pwede ba, bago ako pumasok dyan, pwede ba pumasyal muna ako sa impyerno? See? Sabi ng Panginoon, okay. Pinayagan ako. Pagdating doon sa impyerno, sa lubong kaagad, Satanas, Lucifer. Sabi niya, Pastor Vic, welcome! Welcome! Then ang sabi ko sa kanya, hindi ako para dyan. Gusto ko lang itanong sa'yo kung ano yung mga nandyan. See? Isa-isa, tinanong ko, meron bang sabadista dyan? Marami. Sabi ng Satanas, meron ba mga Jehovah's Witnesses dyan? Marami. Mayroon bang mga Muslim? Marami. Eh? Mayroon bang mga Katoliko? Marami. Mayroon bang mga Methodista? Marami. Mayroon bang mga Presbyterian dyan? Marami. Mayroon bang Lutheran dyan? Marami. Inisesa ko lahat. Lahat. Pagkatapos, balik ako sa itaas. Pagdating ko sa itaas, tanong ko lahat. Yung tinanong ko kay Satanas, Panginoon, meron bang ganito? Wala. Tinanong ko rin kay Satanas. Then sabi ko sa Panginoon, meron bang ganito? Wala. Inisaysa ko. Wala. Meron bang mga Sabadis? Wala. Jehovah's Witness? Wala rin. Ayong Christ in you? Christ the Savior? Wala. Hello? Titiis kayo kahit na umuulan nandito? Ba't yun na mic? Wala. Tanong ko siya, Panginoon, sino-sino po yung mga tinig na nag-aawitan dyan? Mga anak ng Diyos. Kita niyo? Mga anak ng Diyos. 1:12. Sapagkat para sa akin, datapot ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, mga sumampalataya, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Authority to become the sons of God. May karapatan kang maging anak ng Diyos. Kapag ka anak ka ng Diyos, may karapatan ka sa langit. No? Na sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, sa ating Panginoon Kristo. Nakita nyo? Yung kriminal doon sa krus, walang nagawa ni anumang buti. Lahat ipinamuhay niya, puro kasamaan. Kaya nga nasilya, elektrika siya. Inilagay siya sa krus dahil isang makasalanan. Yun ang kaparusahan sa Roma. Nandun siya. Pero makita niyo yung kanyang katabi na sa gitna nila. Ano sabi niya? Sabi ng isa, sabi niya, if thou art Christ, kung ikaw ang Kristo na anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Bumaba ka sa iyong cross, iligtas mo yung sarili, pati na kami. Pati siya, humingi siya ng kaligtasan. Ano sabi ng isa? Mangilabot ka sa iyong sinasabi, sapagkat tayo'y naparusahan, tayo'y nagkasala. Aminado siya na siya'y makasalanan. Okay? Pero ang taong ito, bagamat pinarusahan, hindi nagkasala. Okay? Then ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Panginoon?
sorry ka. Makasalanan ka. Dadaan ko muna sa purgatorio. Kinakailangan ka, padasal na walang katapusan. See? Makasalanan ka. Hindi ka pwede doon. Ni wala kang relihiyon. Ni hindi ka nabautismuhan. Ni hindi ka nakagawa ng mabuti. Ni lahat, wala. Kaya ka nandyan. Pero ang sagot ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mga minamahal, na kay Kristo lang ang pakinabang. Walang isinabit na anumang pangalan ng reliyon sa kanya krus. Isinama ni Kristo, maliban ang kanyang sarili. Kaya sabi, I am. John 14:6, I am the way. I am the truth. I am the life. See? Ako ang daan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Pag wala sa iyo si Kristo, wala ka. Ligaw ka. At ang katotohanan, pag wala sa iyo si Kristo, nabubuhay ka sa dilim, wala sa katotohanan. At ang buhay, pinakamahalaga. Kaya nandiyan siya para ibigay ang kanyang buhay. Ito hindi maintindihan ng ano eh. Sabi ng iba, kung siya Diyos, bakit siya namatay? Kinuha niya yung lugar natin. Para sa bahaging ito, mayroon po tayong pakinabang. Ano po? Bahagi pong ito, buhay, sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. See? Kaya sinabi ko kanina, Christ the Savior, kung ikaw magiging miyembro lang dito, Pastor, galing pala dyan eh. Ang ganda ng mensahe. Gusto ko maging miyembro dyan. See? Kung yun lang gusto mo maging miyembro, hindi ka na nampalatay kay Kristo. Sa impyerno ka pupunta. Kukuha niyo ibig kong sabihin? Personal na relasyon. Ang sino bang sa kanya ito tumanggap? May kakasal ako rito. Tatanungin ko yan, tinatanggap mo ba siya? Pag sinabi niya, opo. Tinatanggap mo rin siya? Opo. Yung dalawa, magkakaroon ng covenant na bawat isa, may pag-aari na niya. Ito. Yung isa, pag-aari na niya ito. Yung dalawa, magiging isa. Ito po yung sinasabing pagtanggap sa ating Panginoon Kristo. Mayroon ka ng authority na maging anak ng Diyos. Walang anak ng Diyos na hindi kilala ng Diyos. Pag namatay ka, ang sabi diyan, may mga anghel kaagad nasasama sa iyo. Humihinga ka pa, unti-unting nalalagot ang hininga mo. Nandiyan ay mga anghel na nagbabantay sa iyo. See? Yan ang sabi ng Biblia. Walang pagkawala, lahat pakinabang. Ang lahat-lahat para sa isang anak ng Diyos. Ano po? Sabi ni Apostol Pablo, mas nais kong mawala sa katawang ito para makapiling ko si Kristo. Pagiging absent po natin sa katawang ito, present natin sa Diyos. Ano po? Okay? Parin po ang Panginoon. Now, ang huling talata pong ito, ano po? First prophet, having a desire to depart from this body and be with Christ, which is far better. Sabi niya kanya. Second prophet, anumang uri ng kasalanan na makapagpaparumi sa iyo sa mata ng Diyos. Dito pa lang, sa buhay natin dito. Kapag alam mo na ito kasalanan, kapag alam mo ito, makakasira sa iyo, makakasira ng relasyon mo sa Diyos, patayin mo. Patayin mo. Makikita mo, buhay sa iyo si Kristo. Nakukuha po ninyo, ibig kong sabihin? Dito pa lang, nagaganap na ang bahagi ng ating buhay kung paano mabuhay si Kristo. Kaya sinabi niya, resulta, buhay
si Kristo. Ang huling talata pong ito, dito po lang po may iral na. Tayo po yung buhay na mensahe ng Biblia, ang katotohanan nakikita po ng tao sa buhay po natin. Kung saganang atin si Kristo ang buhay, huwag po nating paintulutang pumasok ang kasalanan. See? Dito pa lang, buhay si Kristo. Pangalawang prophet, pagkamatay mo, pakinabang. Yan po. Buhay ng isang Kristiyano. Po rin po ang Panginoon. Kung mayroon pong malabo sa bahagi ng ating mensahe na gusto niyong magtanong, pwede po kayo magtanong sa akin mamaya. Ano po? At sasagutin po natin batay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po? Binabalik ko po sa ating tagapanguna.